Isang maglalako ng mani si Rico. High school lamang ang kanyang tinapos, kaya ang pagnenegosyo na lamang ng ganito ang kanyang pinagkakaabalahan. Ayos naman at sakto sa kanya ang kinikita niya rito araw-araw. Kaya naman masaya siya bilang isang mani vendor. Kontento na siya at hindi na siya naghahangad pa ng ibang trabaho. Nabubuhay niya rin ang kanyang mga magulang na pareho ng may edad. Isa pa, gumagamit naman siya ng depadya kapag naglalako siya ng mani, kaya hindi siya gaanong nahihirapan. Maghapon rin siya sa paghahanap buhay para lamang maubos ang kanyang mga paninda. Nauubos rin naman ito kaya sobra siyang natutuwa. Marami ang bumibili sa kanya ng mani. Mapabata, matanda, lalaki o babae. Iba-iba kasi ang kanyang flavor. Meron kasi siyang adobo flavor, garlic flavor, at barbecue flavor. Talagang sinasarapan niya ang luto para maging patok sa masa. Gusto niyang maging mabili palagi ang kanyang mga paninda para hindi siya malugi. Masarap kasi sa pakiramdam niya ang palaging nauubos ang paninda niya. Parang ang pakiramdam niya ay nagiging paborito ng karamihan ang kanyang luto. 5 taon na siya sa pagtitinda ng mani. Ngunit isang araw ay meron siyang nakilala na isang napakagandang dalaga. Ang pangalan nito ay Erza. Naging suki niya rin ito at palagi nitong binibili sa kanya ay ang adobo flavor. Palagi na rin silang nag-uusap at nagiging malapit sa isa't isa. "Saan ka kumukuha ng mga mani?" tanong sa kanya ni Erza. "Kay Mang Bandol pa ko kumukuha. Marami kasi silang tanimang mani eh." Nakangiting tugon naman ng binata. "Ah, ganun ba? Kaya pala marami kang paninda. Siya nga pala. Gusto kong makita ang taniman ni Mang Bandolf." Pahayag nito. "Ganun ba? Pwede naman kitang ipasyal roon kapag wala na akong ginagawa." Sambit ni Rico. "Talaga? Naku, maraming salamat ha. Mahilig kasi talaga ako sa mga pananim eh." Hanggang sa nangyari na nga ang araw na yon. Nagtungo sila sa farm. "Rika, yan na ba ang nobya mo?" O sisa ni Mang Bandol. Natawa naman ang binata habang nagsasabi ng, "Hindi po, kaibigan ko lang po siya. Ipinasyal ko lang po siya dito dahil gusto niyang makakita ng taniman ng mga mani." Sige. Pagmasdan niyo ang taniman ko. Talagang nakakaaliw na pagmasdan ng mga tanim." Yun nga ang ginawa ng dalawa. Naglibot-libot sila sa farm. "Ano, maganda ba? Nag-e-enjoy ba ang mga mata mo dito sa farm?" Nakangiting tanong ng binata sa dalaga. "Hindi ko alam na may ganito palang kalaking lupain si Mang Bandol. Oo, sobrang nag-e-enjoy ako." Nakangitiring tugon nito sa kanya. "Alam kong masyadong personal ito pero saan ka ba nakatira? At anong trabaho mo, Erza?" Napangiti naman ang babae habang nagsasabi ng, "Malapit lang rin kami dito. Wala pa akong trabaho, Rico eh, dahil estudyante pa lang kasi ako." Dahil dito, ay napatango na lamang ang binata. Bata pa lamang pala si Erza. Pagkatapos nito ay nagpaalam nang ang aalis ang dalaga. "Salamat, Rico ha. Sobra akong nag-enjoy. Nag-abala ka pa para samahan ako." Magiliw na pahayag nito sa kanya. "Wala ka naman yun. Masaya rin ako na makasama ka." Sambit niya rito. Napansin niya na medyo namula ang magkabilang pisngi nito. Habang ito ay nakangiti. Hindi niya alam kung kinikilig ba ito o nahihiya lamang sa kanya. Noong makauwi na nga ang dalaga, napakamot ulo na lamang si Rico. Hindi pa pala niya nahihingi ang cellphone number nito. "Hindi na bale. Sa susunod ay hihingiin ko na talaga ang number niya sa kanya. Sigurado naman na magkikita pa kami ulit eh, dahil bibili pa siya ng mani sa akin." Pahayag ni Rico sa sarili, habang nagpapahid ng margarine sa tinapay. Maya-maya ay kumagat siya rito. Noong matapos siyang kumain, ay natulog na nga siya. Kinabukasan ay nagluto na lamang siya ng mani para hindi na siya gaanong maging abala pa sa oras na magtinda na siya. Samantala, si Erza naman ay napapangiti ng mag-isa noong araw na ito. Paano ba naman kasi, naalala niya ang banding nila kahapon ni Rico. Sobra siyang kinikilig kapag sumasagi sa kanyang isipan ang bagay na iyon. Inaamin niya na meron siyang pagtingin para sa binata, ngunit hinihintay niya lamang na manligaw ito sa kanya. Kaya yun na lamang ang tanging pag-asa niya. Sana ay may pagtingin rin ito sa kanya. Lingid sa kanyang kaalaman, pareho lamang silang may damdamin para sa isa't isa. Paunahan na lamang umamin ng labanan. "Magandang araw, Rico." Bati ni Erza, pagsapit ng kinabukasan.
Batid naman ni Rico na bibili na naman ito sa kanya ng mani. Magandang araw, Ersa. Anong gusto mong bilhin ngayon? Tanong ni Rico habang nakangiti. Isang balot ng mani. Yung adobo flavor sana. Ano nga palang balita ngayon? Sambit ni Ersa habang nag-aabang na maluto ang mani. Wala. Wala naman masyado. Sa kakakita pa lang natin kahapon Ikaw, may bago ka bang ikikwento sa akin? Tanong ni Rico. Wala naman. Pero alam mo ba, Rico? Sobrang saya ko na may kaibigan akong tulad mo. Para kasing laging gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing kasama ka. Nakangiting pahayag ni Ersa. Napangiti na lamang si Rico sa inihiyag nito. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin dito ang tunay niyang nararamdaman. Hindi niya kayang itago ang kanyang pag-ibig sa kaibigan. Ngunit tila natutorpe siya sa kagandahan nito. Ersa, may sasabihin sana ako sa iyo Huwag ka sanang magagalit Sampit ni Rico habang inaayos ang mga mani. Ano yun? Tanong ni Ersa. Ersa, kasi mahal kita. Wala nang maging suki kita, nararamdaman ko na ito. Mabilis na sambit ng binata. Walang pag-aalinlangan siyang nagtapat rito. Nag-iba naman ang timpla ng mukha ni Ersa. Kaibigan kita, kaya hanggang roon lang tayo. Pahayag ng dalaga habang bagyang nakangiti. Nagbago na ang kanyang isip. Ngayon ay ayaw niya na munang makipagrelasyon. Hindi niya alam kung bakit nag-iba ang ihip ng hangin. Pero siguro ay mas prioridad niya na muna ang pag-aaral. Napanghinaan tuloy ng loob ang binata sa narinig niya. Hindi niya inaakala na hindi pala pareho ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Ersa, okay lang yun. Hindi mo kailangang gantihan ng pagtingin ko para sa'yo. Ang mahalaga sa akin, mahal kita at magkaibigan pa rin tayo. Sampit ni Rico habang nakangiti. Napangiti si Ersa. Sa kabila ng pag-amin ni Rico sa kanya, hindi rin nagbago ang pagtingin niya kay Rico bilang kaibigan. Thank you Mahalaga ka sa akin bilang kaibigan ko. At sana, hindi magbago ang samahan natin. Sampit na Ersa habang nakangiti. Oo naman, hindi magbabago ang samahan natin. Kaibigan mo pa rin ako, kahit ano pa man ang mangyari. Sampit niya. Sa kabila nga ng pag-amin ni Rico sa kanyang nararamdaman, hindi ito naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Mas lalo pa nga silang naging malapit sa isa't isa. At sa huli, napagtanto ni Rico na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang patungkol sa romantikong pagmamahalan, kung hindi pati na rin sa pagmamahal sa isang kaibigan. Isang araw, naisip ni Rico na baka swertehin na siya. Naisip niya uling dumiskarte sa dalaga, sapagkat nagbabakasakali siya. Lumapit siya kay Ersa habang naglalakad dito. Hi Ersa, bulong ni Rico. Rico, ikaw pala yan. Saan ka nang galing? Sa palengke may binili lang. Gusto ko lang sanang sabihin sa'yo na napakaganda mo. Sumpit niya habang halos hindi makatingin sa mga mata ng dalaga. Napangiti ang dalaga habang nagsasabi ng, Salamat Rico Ikaw rin naman. Mabait at masipag. Napakaswerte ng mapapangasawa mo. Dahil dito, ay labis na nagalak ang puso ng binata. Ersa, mahal kita. Talagang hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko para sa'yo. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sampit ng binata. Napangiti si Ersa habang nagsasabi ng, Ako rin ay mahal kita. Matagal ko nang nararamdaman ang pagmamahal ko para sa'yo. Hindi mo lang alam na ako rin ay may lihim na pagtingin para sa'yo. Napaluha si Rico sa sobrang saya at nagyakapan sila ni Ersa sa gitna pa ng kalsada hanggang sa nagising na lamang si Rico. Dito ay napagtanto niya na panaginip lamang palang bagay na yon. Napakamot ulo na lamang ang binata. Ang buong akala niya kasi ay totoo na. Ano ba naman yan? Panaginip lang pala. Wisit naman Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang lumalalim ang pagmamahal na Rico para sa dalaga. Samantala isang araw, ay nagkita ulit sila ng hindi sadya. Magandang umaga, Rico. Bati ni Ersa. Magandang umaga rin, Ersa. Anong ginagawa mo dito sa palengke? Tanong niya rito. Namimili ng mga gulay para sa aming dinner mamaya. Ikaw? Bumibili rin ako ng gulay. Pati na rin mani para sa paninda ko. O siya, sige Mauna na ako. Pamamahalam ni Rico. Sige, mag-iingat ka Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang balita ang dumating sa binata na nagdulot ng lungkot para sa kanya. Nalulungkot ako, Rico.
Hindi ko alam kung paano kong kakayanin ang mawalay sa'yo. Ikaw lang ang the best na kaibigan ko. Mangingibang bansa na ako at hinto na muna ako sa pag-aaral dahil kailangan ng pamilya ko ng tulong. Sambit na Ersa habang umiiyak. Huwag kang mag-alala. Kahit malayo ka, mananatili ka sa alaala ko. Maghihintay ako sa pagbabalik mo. Sambit ni Rico. Nagpaalam na si Ersa kay Rico at sumakay na ito sa eroplano patungong ibang bansa. Tuwing gabi, hindi mapigilang magdasal ni Rico na sana'y magtagumpay sa Ersa sa kanyang bagong buhay at sana'y muli silang magkita balang araw. Sa loob ng ilang buwan, hindi nawala sa isip ni Rico ang kanyang kaibigan. Sa tuwing nagtitinda siya ng mani, iniisip niya ang mga masasayang alaala nila ni Ersa. Ngunit sa kabila ng lungkot, hindi niya alam kung kailan sila magkikitang muli. Isang araw, may nasagap siyang balita na nagbalik na sa Ersa mula sa ibang bansa. Hindi nagtagal, dumiretso kaagad si Rico sa tahanan nito upang makita ang kanyang kaibigan. Ersa! Sigaw ni Rico. Rico! Sigaw rin naman ni Ersa habang tumatakbo papalapit sa kanya. Sa wakas ay muling nakita ng binata ang dalaga at sa ilalim ng magandang liwanag ng araw, nagkayakapan sila at hindi mapigilang tumulo ang luha sa kanilang mga mata. Namiss kita, Ersa, dahil sa pangingibang bansa mo, nawalan tuloy ako ng suki. Sambit ni Rico. Namiss rin kita, friend, lalo na ang mani mo na hinahanap-hanap ko sa ibang bansa. Wala kasing ganoong flavor eh. Sambit ni Ersa. Naku, wala ka talagang matatagpuan na ganun roon. Dahil sa Pilipinas lang matatagpuan ang flavor na yon. Ano, may bala ka pa rin bang bumalik roon? Magpapatuloy ka pa ba sa pag-aaral? Tanong niya rito. Hindi na. Total ay nakapag-ipon naman na ako. Ipagpapatuloy ko na lamang ang pag-aaral ko dito sa Philippines. Dahil sa pagbabalik ng dalaga sa bansa, ay naging suki niya ulit ito. Muling dumating ang babae kinabukasan upang bumili ng mani kay Rico. Sa tuwing bumibili ang babae, palaging may ngiti sa labi nito. Na tila ba, may kakaibang kasiyahan ng mga mata. Maganda ka talaga kapag ngumingiti ka. Sambit ni Rico sa babae. Salamat Ikaw ang hilig mong mambola. Sagot naman ng babae habang nagbabayad sa kanyang binili. Sa bawat pagkikita ng dalawa, tila lumalalim ang kanilang pag-uusap at unti-unti ay nagiging malapit sa isa't isa. Hindi na mabilang ang mga araw na nagdaan na palaging bumibili ng mani ang babae kay Rico. Sa tuwing magkasama sila, tila ba nawawala ang stress sa puso ni Rico at napapalitan ito ng kasiyahan. Hanggang sa dumating ang pagkakataong nalugi ang mani ni Rico. Nakakapagod na talaga itong pagtitinda ng mani araw-araw. Minsan ay konti lang rin ang bumibili. Sambit ni Rico sa kanyang sarili habang naglalakad sa kalsada patungo sa universidad. Doon kasi ay maraming estudyante na bumibili. Kahit medyo matumal ang pagtitinda niya, nag-iisip siya ng paraan kung paanong may isasalba ang munting negosyo. Naisipan niya rin tuloy magpatuloy sa pag-aaral. Pero kailangan ko itong gawin para makapag-ipon at makapagpatuloy sa pag-aaral. Sambit niya sa sarili. Yan lamang ang kanyang binabalak. Matagal ng pangarap ni Rico na makapagtapos ng kolehiyo at makuha ang kursong computer science. Ngunit dahil sa kahirapan, napilitan siyang tumigil sa pag-aaral at magtinda na lamang ng mani para matustusan ang pang-araw-araw. Isang araw habang nagtitinda siya ng mani sa kalsada, may isang babae ang lumapit sa kanya at bumili ng ilang piraso ng mani. Pagkano ito? Tanong ng babae. 10 piso po yung pinakamaliit na balot, samantalang 40 pesos po yung pinakamalaki naman. Sambit niya rito. Kinabakasan naman ng pagtataka ang babae. 10 piso lang yung pinakamaliit? Bakit ang mura naman? Pero mukhang masarap, kaya papili ako ng 40. Pahayag ng babae. Sige po, tatakalan ko na po kayo. Maraming salamat po sa pagbili Nakangiting pahayag niya. Mula noon ay tuwing dumadaan ang babae sa kalsada, lagi siyang bumibili ng mani kay Rico. Unti-unting naging magkaibigan sila at naging malapit sa isa't isa. Ang pangalan nito ay Ashley. Rico, bakit hindi ka pa nag-aaral ulit? Alam kong pangarap mo yon. Tanong ng babae sa kanya. Naku, mahirap kasi ang sitwasyon namin sa buhay. Kailangan ko magtrabaho para makatulong sa pamilya ko. Sagot ni Rico. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan sa pag-aaral. May kakilala akong nag-offer ng scholarship para sa mga gustong mag-aral. Sambit ng babae. Seryoso ka ba?
Maraming salamat sa offer mo ha. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Isa ka nga talagang tunay na kaibigan, Ashley. Sambit ni Rico na puno ng pagpapasalamat. Mula noon, sinimulan ni Rico ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Habang nag-aaral si Rico, lalo pa nilang pinatatag ang kanilang pagkakaibigan. Hindi nila namalayan na unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Rico, alam mo ba na mahalaga ka sa akin? Sambit ni Ashley, isang araw habang naglalakad sila sa mall. Naku Ashley, hindi ko alam kung paano kong sasabihin ito sa'yo, pero mahalaga ka rin sa akin. Hindi lang basta mahalaga, dahil mahal pa kita. Sagot ni Rico. Siya nga pala, wala nang pag-asa si Rico kay Erza, kaya si Ashley na ang pinagtutuunan niya ng kanyang puso. Mula noon ay naging magkasintahan na nga sila. Samantala noong umaga, naghahanda na si Rico para sa kanyang araw sa pagtitinda ng mani sa kalsada. Mas malaki na ito kumpara noon. Napili niya na ito na lamang ang pagkakitaan kaysa maghanapan ng trabaho. Nagtrabaho naman siya ng ilang buwan matapos makapagtapos sa pag-aaral. At nang makapag-ipon, ay pinangdagdag niya ito sa kanyang puhunan. Sa kanyang paglalakad patungo sa kanyang pwesto, napansin niya ang isang matandang babae na naglalakad papalapit sa kanya. Magandang umaga po, Manang. Gusto mo po bang bumili ng mani? Bati ni Rico sa babae. Abay, magandang umaga rin sa iyo. Sige nga, magkano ang isang pakete ng mani mo? Tanong nito. Binanggit naman ni Rico ang halaga nito. Binili ng babae ang isang pakete ng mani at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit biglang naramdaman ni Rico ang isang matinding sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya at hindi niya may paliwanag ang kanyang nararamdaman. Kuya, okay ka lang ba? Tanong ng isang customer sa kanya. Hindi ko alam pero parang ang sakit ng puso ko. Sagot ni Rico habang hirap na hirap sa paghinga. Agad siyang dinala sa pinakamalapit na ospital at doon ay agad siyang inasikaso ng doktor. Matapos ang ilang oras na pagsusuri, nalaman ni Rico na siya ay inatake sa puso. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito sa kanya, lalo na't bata pa lamang siya. Sa loob ng ospital, hindi niya maiwasang mag-alala sa kanyang kalagayan. Kamusta ka na, mahal? Grabe, sobra mo akong pinag-alala. Nabalitaan ko na inatake ka sa puso. Kamusta ka na? Tanong ng nobya niya noong dumalaw ito sa kanya. Okay na ako, mahal. Salamat at tumating ka kaagad ha. Hindi ko nga inaasahan na mangyayari ito sa akin eh. Sagot ni Rico. Kaya pala bigla ka raw ng hina kanina, sabi ng isa mong customer. Sana'y magpagaling ka kaagad, mahal. Ingatan mo naman ang sarili at kalusugan mo. Ayokong may mangyaring hindi maganda sa'yo. Sambit ng babae habang hawak ang kamay niya. Napangiti naman si Rico sa sinabi ng babae. Hindi niya inaasahan na may nagmamahal sa kanya ng totoo. Salamat sa pag-aalala, mahal ha. Oo, papakinggan kita. Mula ngayon, ay ingatan ko na ang kalusugan ko. Mabuti naman kung ganon. Huwag kang mag-alala, mahal. Ang importante ay gumaling ka kaagad. Sa mga araw na nagdaan, hindi iniwan ng babae si Rico. Lagi siyang nasa tabi nito. Nag-aalaga at nagbibigay ng suporta sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang gumagaling si Rico. At sa tulong ng pagmamahal ng babae, lalo siyang napamahal dito. Mahal na mahal kita, Ashley. Salamat sa pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin, ha. Mahal din kita, Rico. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin kung mawala ka sa akin. Kaya ginagawa ko ang lahat mapabuti lamang ang kalusugan mo. Sagot ng babae habang hawak ang kamay niya. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Rico na siya ay tunay na pinagpala sa pagdating ng babae sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahan na sa simpleng pagtitinda ng mani ay makikilala niya ang babaeng magbibigay sa kanya ng tunay na pagmamahal at kaligayahan. Ngunit isang araw, isang trahedya ang nangyari. Habang siya ay naglalakad sa kalsada upang magbenta ng mani, biglang may isang batang naglalaro sa kalsada at nasagi ang kanyang tray ng mani. Ang lahat ng mani ay natapon sa lupa at hindi na mabebenta pa. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pinaghirapan ni Rico. Nang makita ni Rico ang nangyari, hindi niya mapigilan ang kanyang pag-iyak. Ang mani ang kanyang ikinabubuhay. At ngayon ay wala na ito. Biglang nawala ng gana sa buhay si Rico. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ang kanyang pangarap na makaahon sa kahirapan ay biglang naglaho dahil sa sitwasyon na iyon. Ano nang mangyayari sa akin ngayon? Tanong ni Rico sa kanyang sarili.
Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin. Ang mani ang kanyang tanging pinagkukunan ng kita at ngayon ay wala na ito. Sa mga sumunod na araw, si Rico ay nagpakalunod na lamang sa kalungkutan. Hindi na siya nagluluto ng mani at hindi na rin siya naglalako sa kalsada upang magbenta. Isang araw may isang matandang lalaki ang dumating sa tindahan ni Rico. Sa kabutihang palad, meron pa rin siyang puhunan nito at medyo nagpapatuloy siya. Pero sa harap ng bahay na lamang nila siya nagtitinda at hindi na naglalako pa. Anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Ang buhay ay puno ng pagsubok at kailangan nating harapin ito ng may tapang. Sambit ng matandang lalaki kay Rico. Napaisip si Rico sa sinabi ng matanda. Hindi niya akalain na may magbibigay sa kanya ng inspirasyon sa gitna ng kanyang kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, si Rico ay unti-unti nang bumabangon mula sa kanyang kalungkutan. Sinimulan niya ulit ang pagluluto ng mani ng mas marami at ang maglako sa kalsada upang magbenta. Noong nakaraan kasi, ay sa tapat ng bahay lamang siya nagbebenta. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang bumalik ang sigla at saya sa buhay ni Rico. Hindi man siya yumaman sa pagtitinda ng mani, ngunit ang kanyang pananampalataya at determinasyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang mga pagsubok. Napagtanto ni Rico na ang buhay ay puno ng ups and downs. Hindi lahat ng bagay ay magiging madali. Ngunit sa bawat pagsubok ay mayroong aral na dapat nating matutunan. Ang mani ay maaaring mawala. Ngunit ang determinasyon at pag-asa ay hindi dapat mawala sa puso ng bawat isa. Samantala muling nakipagkita si Rico sa kanyang nobya. Rico, salamat sa pagiging inspirasyon mo sa akin ha. Dahil sa'yo naging mas matapang ako sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Sambit ni Ashley habang hawak ang kanyang tasa ng kape. Teka, may nagawa ba ako? Pero parang wala naman Ashley, di ba? Pareho lang tayo ng pangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. At alam kong magiging matagumpay tayo sa ating mga layunin. Sagot ni Rico na may ngiti sa kanyang mga labi. Sa bawat panahon na lumilipas, mas lalo pang lumalalim ang pagtitinginan ni Rico at Ashley. Sa tuwing magkasama sila, hindi na maiwasang magkaroon ng kilig at saya sa bawat sandali na kanilang pinagsasaluhan. Isang araw habang naglalakad sila pa uwi, biglang umulan ng napakalakas. Napilitan silang maghanap ng masisilungan upang hindi sila mabasa. Sa paghahanap nila ng masisilungan, napadpad sila sa isang maliit na tindahan. Rico, dito na lamang muna tayo. Hindi tayo mababasa rito. Sambit ni Ashley habang pumapasok na. Oo nga, dito na lang muna tayo. Pagkape na lang tayo habang nagpapalipas ng ulan. Sagot ni Rico habang sumusunod sa nobya. Sa coffee shop sila dumiretso. Sa loob ng tindahan ay nagkape sila at nagkwentuhan patungkol sa kanilang mga pangarap at mga nararamdaman sa isa't isa. Rico, alam mo ba simula nung makilala kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Mahal na talaga kita noon pa man. Marami rin akong natutunan sa'yo. Sambit ni Ashley habang hawak ang kamay ni Rico. Ashley, ako rin. Simula nang makilala kita, hindi ka na nawala sa puso ko. Mahal na mahal din kita. Ikaw lang rin ang nagsisilbi kong lakas. Sagot ni Rico. Sa gitna ng malamig na panahon at sa ilalim ng bubong ng maliit na tindahan, naglalabasan ng mga damdamin ng dalawang pusong nagmamahalan. Ngunit isang araw, biglang nagbago ang lahat. Isang trahedya ang dumating sa kanilang pamilya. Nang biglang magkasakit si Aling Elena. Hindi nagtagal, pumanaw rin ang kanyang ina sapagkat hindi kinaya ang kanyang karamdaman. Nang mawala ang kanyang ina, tila nawalan ng saysay ang mundo ni Rico. Hindi niya matanggap ang biglaang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na ina. Hindi na rin niya alam kung paano niya harapin ang mga hamon ng buhay nang wala ang gabay nito at suporta. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawala ang pag-asa ni Rico na matupad ang pangarap niya na mas lumago ang negosyo. Anak, alam kong mahirap ang sitwasyon natin ngayon, pero kailangan mong maging matatag at magsumikap para sa iyong kinabukasan. Sambit ni Mang Robert, ang ama ni Rico, na hindi rin makapaniwala sa biglaang pagkawala ng kanyang asawa. Opo, Papa. Hindi ko po kayang iwanan ang pangarap natin para sa magiging kinabukasan natin. Kahit magpapatuloy po talaga ako. Sagot ni Rico na puno ng determinasyon. Nang matapos iburol ang kanyang ina sa loob ng isang linggo, ay inilibing na nga ito. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay, hindi sumuko si Rico.
Nagtrabaho na muna siya at ginamit ang napag-aralan. Sa bawat pagsubok na kanyang hinaharap, lagi niyang iniisip ang mga payo at gabay sa kanya ng kanyang ina, na siyang nagtulak sa kanya na magpatuloy sa paglaban. Sa wakas ay matapos ang ilang taon na paghihirap at pagpupursige, nakamit ni Rico ang kanyang pangarap na makapagtapos ng pangalawang pagkakataon. Nagbago na kasi siya ng kurso. Sa araw ng kanyang pagtatapos, hindi niya maiwasang mapaluha sa tuwa at saya. Sa harap ng kanyang mga guro, kaibigan at pamilya, ay pinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay at pasasalamat sa lahat ng suporta at pagmamahal na ibinigay sa kanya. Ma, Pa, ito na po ang pinakihintay nating araw. Salamat po sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal. Ito po ay para sa inyo. Masana ay nakikita niyo po ang tagumpay kong ito. Bulong ni Rico sa sarili habang hawak ang kanyang diploma. Sa pagtatapos ni Rico, hindi lamang ito tagumpay para sa kanya, kung hindi pati na rin sa kanyang ina na kahit wala na, ay patuloy na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. Nararamdaman pa rin niya iyon. Sa bawat hakbang ng kanyang tinatahak, lagi niyang dala ang alaala at pagmamahal ng kanyang ina, na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at inspirasyon upang harapin ang anumang hamon sa buhay. Habang kumakain siya ng agahan, biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niyang kinuha ito at napangiti nang makita ang pangalan ni Ashley sa screen. Magandang umaga, mahal ko. Bati ni Rico sa kabilang linya. Magandang umaga rin sa'yo, mahal. Kamusta ka na? Tanong ni Ashley. Okay lang ako. Ikaw? Miss na kita, mahal ko eh. Sana ay makauwi ka na rito para magkasama na ulit tayo. Okay lang naman ako. Excited na ako sa magiging reaksyon ng family ko. Susurpresahin ko sila. Sambit ni Ashley na may halong lungkot sa boses. Mahal ko, huwag kang mag-alala, babalik din ako dyan sa Pilipinas para sa'yo. Mahal na mahal kita. Sambit ni Ashley. Nang ibang bansa na kasi ito. Isang araw ay dumating nga si Ashley. Kamusta Rico? Salamat sa pagtulong at pag-aalaga kay Papa ha. Ikaw kasi ang nag-alaga sa kanya noong nag-abroad ako. May sakit kasi siya eh. Sambit ni Ashley kay Rico. Walang anuman yun, Ashley. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil pinagkatiwalaan mo ako na alagaan si Tito. Siyempre mahal ko siya. Tatay ba naman siya ng nag-iisang reyna ng puso ko eh. Tugon niya rito. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti nang gumagaling si Alberto sa tulong ng binatang si Rico. Sa tuwing magkakasama si Rico at Ashley, mas lalo pang lumalalim ang kanilang pagmamahalan. Rico, maraming salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa papa ko ha. Hindi ko alam kung paano kong matutugunan ang malaking utang na loob ko sa iyo. Sambit ni Ashley habang magkahawak sila ng kamay. Ashley, hindi na kailangang magpasalamat ka sa akin. Ginagawa ko ito dahil mahal kita at mahalaga sa akin ang pamilya mo. Gusto kong maging bahagi ng buhay nyo at magtulungan tayo. Sagot ni Rico. Sa tulong at suporta ng isa't isa, unti-unti nang bumubuti ang kalagayan ni Alberto at naging masaya ulit ang pamilya ni Ashley. Isang araw ay nakapulot si Rico ng isang kuti. Ang cute naman ng kuting na ito, bulong ni Rico sa kanyang sarili habang lumalapit sa munting hayop. Siguro naligaw ito, dapat ko sigurong alagaan at hanapin ang may-ari nito. Agad niyang kinuha ang kuting at dinala ito sa kanyang tahanan. Sa simula, nag-alala si Rico na baka hindi niya kayang alagaan ang munting hayop na ito dahil sa kanyang trabaho sa pagtitinda ng mani. Ngunit sa kabila ng kanyang mga alalahanin, hindi niya maiwasang mapamahal ang kuting sa kanya at itinuring itong parang tunay na pamilya. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalakas ang samahan ni Rico at ng kuting. Umamo na ito sa kanya at hindi lang ito naging kaibigan ni Rico, kung hindi naging inspirasyon rin sa kanya upang magpatuloy sa kanyang pangarap na makabalik sa pagninegosyo ng mani. Sa tulong ng kuting, unti-unti nang bumalik ang swerte sa buhay ni Rico. Alam mo ba, Kuting? Sambit ni Rico sa kuting habang ito ay nakahiga sa kanyang mga paa. Dahil sa'yo, parang nababalik na ang dating saya at sigla ng aking buhay. Salamat sa pagiging parte ng aking buhay ha. Isang araw, habang si Rico ay naglalakad sa kalsada, kasama ang kuting, biglang may isang lalaking lumapit sa kanila. Ikaw bang may-ari ng kuting na ito? Tanong ng lalaki kay Rico. Oo, ako po. Bakit po? Sino po ba kayo? Sagot ni Rico na may kaba sa kanyang tip. Ako ang tunay na may-ari ng kuting na yan. Sambit ng lalaki habang kinukuha ang kuting mula kay Rico. Nawala ito sa amin.
Ilang linggo nang nakakaraan at matagal na naming hinahanap ito. Salamat at nahanap mo ito at inalagaan ng mabuti. Nang makita ni Rico ang lungkot sa mga mata ng kuting, habang ito ay kinukuha ng tunay na may-ari, hindi niya mapigilang mabigyan ito ng isang mahigpit na yakap. Salamat sa pagiging parte ng aking buhay, kuting. Mahal na mahal kita. Bulong ni Rico sa kuting bago ito tuluyang kinuha ng tunay na may-ari. Matapos ang pangyayaring iyon, tila nawala ang sigla at siya sa buhay ni Rico. Ngunit sa kabila ng lungkot na kanyang nararamdaman, hindi niya makakalimutan ang araw na kasama niya pa ang kuting na nagdala ng swerte sa kanyang buhay. Balang araw ay sisigat ang pagninegosyo ko ng mani at magtatagumpay ako. Sambit ni Rico sa kanyang sarili habang tinitignan sa malayo ang kuting na karga ng may-ari. At sa uli, sa tulong ng kuting na nagdala ng swerte sa kanyang buhay, natupad ang pangarap ni Rico na makabalik sa pagninegosyo ng mani at muling dagsain ang kanyang paninda. Sa uli, sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na kanyang pinagdaanan, natapos ni Rico ang pagmamasteral sa kolehiyo at nakuha ang kanyang diploma. Naisip niya kasi na kahit tapos na siya sa kolehiyo, ay kailangan pa rin niyang magpatuloy sa pag-aaral. Samantala noong makapagtapos na ng masteral si Rico, tuwing gabi na lamang siya nakakapagtinda ng mani dahil may trabaho na siya sa isang malaking kumpanya. Isang araw, may dumating na bagong proyekto sa kumpanya na kailangan ng mabilisang pagtugon. Sa pagkakataong ito, nagpa siya sa Rico na magpakitang gilas at magtrabaho ng higit pa sa kanyang karaniwang ginagawa. Sa loob ng ilang linggo, nagpuwet siya at nagpursige sa pagtatrabaho hanggang sa matapos na ang proyekto. Napansin ito ng kanyang mga boss at hindi nagtagal ay inalok si Rico ng isang mas mataas na posisyon sa kumpanya. Sa simula ay hindi siya makapaniwala na siya ay na-promote. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-alinlangan, tinanggap niya ang pagkakataon at nagpursige sa kanyang bagong tungkulin. Sa kanyang bagong posisyon, mas lalo pang nagpakita si Rico ng kanyang kasipagan at dedikasyon sa trabaho. Hindi lang siya basta nagtatrabaho para sa sarili niya, kung hindi para sa ikaunlad rin ng kumpanya. Sa bawat panahon na lumilipas, mas lalo pang tumataas ang kanyang halaga sa kumpanya at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Isang araw habang si Rico ay nagtatrabaho sa kanyang opisina, biglang pumasok ang isang magandang babae. Nagulat siya nang makita ang nobya niya na si Ashley. Nalaman niya na naging bagong empleyado na rin ito roon. Magandang umaga, Rico. Nagulat ka, no? Bati nito sa kanya. Napangiti si Rico habang nagsasabi ng, "Abay, talagang nagulat ako, mahal. Paano ka nakapag-apply dito? At matagal mo na bang alam na dito ako nagtatrabaho?" "Sa totoo lang, ay hindi ko alam na dito ka nagtatrabaho, mahal. Sa tuwing nag-uusap kasi tayo, hindi ba? Hindi ko sinisingit ang patungkol sa trabaho mo. Paano ba naman kasi ay nakaka-stress na nga tapos pag-uusapan pa natin. Saka malaki ang tiwala ko sa'yo. Ngayon ko lang talaga nalaman nung nag-apply ako dito." "Bakit? Ayaw mo bang maging katrabaho ang girlfriend mo? Ikinakaya mo na ba ako?" Tanong nito sa kanya. "Siyempre gustong gusto. Saka hindi kita ikinakaya, mahal. Proud na proud nga ako sa'yo eh." Mula noon, ay naging magkatrabaho na nga sina Rico at Ashley. Sa tuwing magkasama sila sa opisina, hindi maiwasang magkaroon ng kilig at tawanan sa pagitan nila. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalalim ang kanilang samahan. Parang banding na nga nila ang trabaho. Sa kabila ng kanilang busy schedule sa trabaho, hindi nawawala ang kanilang pagkakwentuhan. Sa tuwing may problema si Ashley sa kanyang trabaho, laging nariyan si Rico upang gabayan at suportahan siya. Sa ganitong paraan, mas lalo pang nagiging malapit ang kanilang pagsasama. Isang araw habang sila ay nagtatrabaho sa opisina, biglang dumating ang isang importanteng proyekto na kailangan nilang tapusin kaagad. Sa pagkakataong ito, nagtulungan sina Rico at Ashley upang matapos ang proyekto sa takdang panahon. Sa kanilang pagtutulungan at pagtitiwala sa isa't isa, nagtagumpay sila sa kanilang misyon. Pagkatapos ng matagumpay na proyekto, nagdesisyon si Rico na gawing espesyal ang araw na iyon para kay Ashley. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan sa opisina, nag-organize siya ng isang surprise dinner para kay Ashley sa isang magarang restaurant. "Nakakatuwa naman ang sorpresa mo, Rico. Hindi ko inakala na gagawin mo ito para sa akin." Sabi ni Ashley na may ngiti sa kanyang labi. "Deserve mo ang lahat ng ito, mahal. Dahil sa'yo, ay mas lalo akong naging masipag sa pagtatrabaho at na-promote. Salamat sa pagiging inspirasyon mo sa akin, ha?" Sagot ni Rico. Sa gabing iyon,
Hindi lang si Ashley ang masaya kung hindi pati na rin si Rico. Pareho silang dalawa. Ngunit isang araw ay biglang nagbago ang lahat para kay Rico. Sa isang aksidente sa trabaho, siya ay naaksidente at napinsala ang kanyang kaliwang binti. Dahil dito, ay hindi na siya makapagtrabaho ng maayos at kailangan niyang magpahinga at magpagaling. Nako Rico, ano na ang mangyayari sa atin ngayon? Paano na tayo makakaraos sa araw-araw nating gastusin? Tanong ni Ashley. Naging mag-live-in partner na kasi sila sa bandang huli at hindi na rin nagtatrabaho pa ang babae. Naku mahal, hindi ko alam kung paano natin malalampasan ang pagsubok na ito. Sagot ni Rico na puno ng pangamba sa kanyang mga mata. Sa kabila nito, hindi sumuko si Rico. Sinubukan niyang maghanap ng ibang paraan para makapagtrabaho kahit na may kapansanan siya. Subalit sa tuwing siya ay mag-a-apply, ay palaging tinatanggihan siya dahil sa kanyang kondisyon. Isang araw habang siya ay naglalakad sa kalsada, habang siya ay nakatungkod, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa tabi ng kalsada. Napansin niya ang isang batang lalaki na may kapansanan rin sa paa nito, na nakaupo lamang sa sulok. Kuya, bakit ka nandito? Tanong ng batang lalaki kay Rico. Wala lang. Naglalakad-lakad lang ako. Ikaw naman ba? Ayaw mo ba sumbali sa kanila? Sagot ni Rico. Kasi hindi ako makapaglaro sa ibang mga bata. Kasi may kapansanan po ako. Pero okay lang. Masaya pa rin ako kahit ganito po ako. Sambit ng batang lalaki habang nakangiti. Nang marinig ni Rico ang sinabi ng batang lalaki, biglang nagkaroon siya ng inspirasyon. Napagtanto niya na kahit may kapansanan siya, hindi ito dapat maging hadlang sa kanyang pangarap at pag-asenso sa buhay. Salamat sa inspirasyon bata. Hindi ko man kayang bumalik sa trabaho ngayon. Sigurado akong may ibang paraan para makapagtrabaho ako muli at kumita ng pera. Sambit ni Rico sa batang lalaki. Mula noon ay naghanap si Rico ng iba't ibang paraan para makapagtrabaho. Pero hindi siya natatanggap, kaya't naisip niya na lamang na bumalik sa pagtitinda ng mani. Mahal, eto na ang kita ko sa pagmamani. Salamat sa pag-unawa mo sa akin at sa pagbibigay ng lakas ng loob. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Sambit ni Rico kay Ashley, habang ibinibigay ang kanyang kinita. Mahal, alam mo naman na nandito lang ako para sa'yo. Hindi ko hayaang mawalan ka ng pag-asa. Mahal kita. Ganyan ang tungkulin ng isang asawa. Sagot ni Ashley habang niyayakap si Rico ng maigpit. Ano bang nangyayari sa'yo, Rico? Bakit mo iniwan ang iyong trabaho sa kumpanya? Tanong ng kanyang kaibigan na si Ronald nang muli sila nitong magkita. Wala pa kasi itong nalalaman sa nangyaring aksidente sa kanya. Na-aksidente kasi ako pre. Hindi ko pa gaanong maigalaw ang kaliwa kong binti. Saka bumalik ulit ako sa pagmamani. Sa kanyang paglilibot-libot habang nakatungkod, napadpad si Rico sa isang maliit na kapihan sa tabi ng kalsada. Doon niya nakilala si Rudolph, isang kaedaran niyang lalaki na nagtatrabaho bilang isang barista. Magandang umaga sir. Anong order niyo? Bati ni Rudolph kay Rico. Isang brewed coffee lang please. Sagot naman ni Rico habang ito ay nakangiti. Natikman niya na talaga nga namang masarap itong gumawa ng kape. Tuwing bibisita si Rico sa kapihan, palaging si Rudolph ang nagsaserve sa kanya. Kamusta ka na Rudolph pare? Kamusta ang trabaho mo dito sa kapihan? Tanong ni Rico. Okay naman sir, masaya naman ako sa trabaho ko dito. Marami akong natututunan at marami akong nakikilalang mga tao. Sagot ni Rudolph. Rico, may plano ka bang magtrabaho roon sa kapihan? Tanong naman ni Ashley noong nasa bahay na siya. Oo mahal, kaya kinakaibigan ko yung barista roon para makapasok ako kaagad. Gusto kong magtrabaho roon para may pangdagdag sa budget natin. Sagot ni Rico habang nakangiti. Nang malaman ni Ashley ang balak na Rico, hindi niya pinigilan ang asawa. Mahal, maraming salamat sa pagtataguyod sa amin ng anak natin Kahit pa may injury ka sa kaliwang paa, pinilit mo pa rin magtrabaho at rumakit ng kung ano-ano para lamang sa pamilya nito. Huwag kang mag-alala mahal. Kapag malaki na ang anak natin, ako naman ang kakayod. Sambit ni Ashley. Naku, given na yun mahal. Saka huwag mo nang isipin pa ang pagganti sa akin dahil mag-asawa na tayo at dapat talaga tayong magtulungan. Saka huwag mo nang intindihin pa ang pagtatrabaho. Ako na ang bahala roon. Ako ang lalaki mahal Kaya ako ang dapat na may responsibilidad sa bagay na yan. Noong nakapag-ipon na nga si Rico, ay napagpasyahan niya nang magpakasal sila ni Ashley. Sa simbahan, ay nag-aabang na ang mga bisita para sa kasalang magaganap.
Naroon ang pamilya at mga kaibigan ni Rico at Ashley, handang magbigay ng suporta sa kanilang espesyal na araw. "Ang ganda mo, mahal," sambit ni Rico habang tinitignan ang kanyang babaeng pakakasalan. "Salamat, mahal. Ikaw rin. Ang pogi mo ngayon," sagot ni Ashley habang nakangiti. "Ngayon lang? Hindi ba araw-araw?" Pagbibiro ng lalaki. "Siyempre naman araw-araw at gabi-gabi pa." Tuwang-tuwang pahayag naman ng babae. Habang naghihintay na magtungo sa altar, nag-usap ang dalawa patungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa kanilang pagsasama. "Mahal, excited na ako sa ating buhay mag-asawa. Gusto kong magkaroon talaga tayo ng sariling bahay at makapagpatayo ng maliit na negosyo," sambit ni Rico. "Oo, mahal. Gusto ko rin ng mga pangarap mo. At higit sa lahat, gusto kong maging masaya tayo at matatag sa anumang pagsubok na darating sa ating buhay," sagot ni Ashley. Sa wakas, dumating na ang oras ng kanilang kasal. Habang naglalakad sila patungo sa altar, hindi mapigilang tumulo ang luha sa kaligayahan sa kanilang mga mata. "Mahal kita at handa akong ipaglaban ang ating pagmamahalan hanggang sa huling hininga ko. Isa itong magandang alaala ng aking buhay," sambit ni Rico habang hawak ang kamay ni Ashley. "Mahal din kita, Rico. At ako rin ay handang magmahal sa'yo hanggang sa dulo ng buhay ko. Kaligayahan ko ang magpakasal sa isang lalaking pangarap ko. Walang iba kung hindi ikaw," sagot ni Ashley na puno ng pagmamahal. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, nagpakasal ang magkasintahang Rico at Ashley. Ang kanilang pagmamahalan ay naging sagrado at walang hanggan. Pagtapos ng seremonya, nagkaroon ng isang masayang reception sa isang magarang venue sa bayan. Naganda ng masasarap na pagkain at magandang musika para sa lahat ng mga bisita. Sa gitna ng sayawan at kasiyahan, hindi mapigilang matuwa ang mag-asawang Rico at Ashley. Sa tabi ng dance floor, nag-usap sila patungkol sa kanilang mga pangarap at plano sa kanilang pagsasama. "Mahal, hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang araw na ito," sambit ni Ashley habang yakap si Rico. "Mahal, ikaw ang pinakamahalaga sa akin ngayong araw at gagawin ko ang lahat para sa ating pamilya at sa ating pagmamahalan. Pangako yan," sagot ni Rico. Samantala, nagkaroon ulit sila ng isa pang anak na pinangalanan nilang Ana. Isang mabait at matalinong bata si Ana kagaya ng kuya nito. "Mahal, ang swerte natin sa anak natin, no? Napakababait at ang talino nilang dalawa." "Oo nga, mahal eh. Kaya kailangan, mas palakihin pa natin sila ng maayos," tugon ni Ashley. Hindi man perpekto ang kanilang relasyon, ngunit sa bawat pagsubok na kanilang hinaharap, lalo pa nilang napapatibay ang kanilang pagmamahalan. Samantala noong makaipon na nga sila, nakapagpatayo sila sa harapan ng bahay nila ng tindahan ng mani at sari-sari store. "Mahal, ito na ang ating munting negosyo," sambit ni Rico kay Ashley habang tinitignan nila ang kanilang bagong tindahan. Napakaganda nito at makulay at puno ng disenyo. "Oo nga, mahal, sobrang saya ko na makita ito. Sana maging matagumpay tayo dito," sagot ni Ashley na puno ng pag-asa. Sa unang araw ng kanilang negosyo, maraming tao ang dumadaan at bumibili sa kanilang mga produkto. Masaya silang dalawa sa tuwing nakikita nila ang mga ngiti ng kanilang mga customer. Isang araw, may nagpatayo na kakumpetensya malapit sa kanilang lugar na nag-aalok ng mas murang presyo kaysa sa kanilang tinda. Dahil dito, ay unti-unting nawalan ng customer ang maliit na tindahan ni Rico at Ashley. "Nakakalungkot naman ito, mahal. Parang wala tayong pag-asa," sambit ni Ashley na puno ng pangamba. "Huwag kang mag-alala, mahal. Hindi tayo susuko. Magtutulungan tayo para sa pagpapalago ng ating negosyo," determinadong sagot naman ni Rico. Sa kabila ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan, hindi sumuko si Rico at Ashley. Sa halip, mas lalo pa nilang pinagbuti ang kanilang serbisyo at produkto. Nadagdagan sila ng iba't ibang klase ng kape at pati na rin kakaninang hindi may bibigay ng kanilang kalaban. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang bumalik ang mga customers sa kanilang tindahan dahil sa kanilang panghihikayat at pag-improve ng kanilang produkto. "Mahal, maraming salamat sa pagtulong mo sa akin, ha. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa," sabi ni Rico kay Ashley habang magkasama silang nagmamasid sa kanilang tindahan. "Mahal, ikaw ang inspirasyon ko sa lahat ng bagay. Hindi ko rin ito magagawa kung wala ka. Saka sa'yo ako humuhugot ng lakas ng loob eh," sagot ni Ashley. Sa uli, naging matagumpay ang negosyo ni Rico at Ashley. Hindi lang sila naging kilala sa kanilang lugar,
kung hindi pati na rin sa iba't ibang lugar sa kanilang probinsya. Ang kanilang pagmamahalan at determinasyon ang nagsisilbing pundasyon ng kanilang tagumpay. Sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaraanan, lalo pa nilang pinapatibay ang kanilang samahan bilang mag-asawa at bilang negosyante. Ngunit isang araw, biglang bumagsak na naman ang kanilang negosyo. Hindi nila alam kung bakit biglang bumaba ang kanilang kita at hindi na nila kayang bayaran ang kanilang mga utang. Sa tuwing mag-uusap sila patungkol dito, ay lagi silang nag-aaway at nagtatalo. Ano ba ang nangyayari sa atin, Hariko? Hindi na natin alam kung paano tayo makakabangon sa pagbagsak ng negosyo natin. Aboritong pahayag ni Ashley. Alam mo naman na ginagawa ko ang lahat, di ba? Para lamang sa negosyo natin, Ashley. Hindi ko kasalanan kung bigla na lamang bumagsak ito. Sagot na lamang ni Rico. Sa tuwing mag-uusap sila, laging merong sigawan at tampuhan. Hindi na rin nila napapansin na unti-unti nang lumalayo ang kanilang pagtitinginan sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, ay napagdesisyonan nilang maghiwalay na lamang at magsimulang magbenta ng kani-kanilang ari-arian. Mas mabuti na siguro kung maghiwalay na lang tayo. Hindi na tayo magkasundo sa mga desisyon sa negosyo natin. Sambit ni Rico. Oo nga, mas mabuti na rin para sa ating dalawa. Isasama ko ang dalawang anak natin. Hindi na kasi tayo masaya sa isa't isa. Sagot naman ni Ashley habang umiiyak sa tabi. Nang maghiwalay na sila, unti-unti ring nawala ang kanilang negosyo. Hindi na nila alam kung papaano nila ito mababawi. Sa tuwing magkikita sila sa bayan, laging may lungkot sa kanilang mga mata. Hindi na rin nila alam kung papaano nilang mababawi ang dati nilang saya sa kanilang pagmamahalan. Ngunit isang araw, may dumating na biyaya sa kanilang dalawa. Isang investor ang nag-alok na tulungan sila sa kanilang negosyo. Sa tulong ng investor, unti-unti nilang naibalik ang kanilang dating negosyo at unti-unti ring nagkaayos ang kanilang relasyon. Ashley, pasensya na sa lahat na nangyari sa atin ha, at sa mga nasabi ko sa iyo noon. Hindi ko akalain na magiging ganito ang ating sitwasyon. Mahal na mahal pa rin kita, Ashley. Sambit ni Rico habang hawak ang kamay nito. Rico, ako rin. Pasensya ka na sa lahat ng nangyari. Hindi ko rin akalain na magiging ganito ang ating relasyon. Mahal na mahal din kita. Sagot ni Ashley habang nakayakap kay Rico. Mula noon, ay unti-unti nilang naibalik ang dating saya at pagmamahala nila. Sa tulong ng investor at sa pagmamahala nila, unti-unti ring lumago ang kanilang negosyo. Hanggang sa isang araw, nag-propose ulit si Rico kay Ashley at sila ay muling nagpakasal sa simbahan. Mahal, mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin ulit. Sambit ni Rico habang hawak ang kamay ng asawa. Mahal na mahal din kita. Ikaw lang ang nais kong makasama habang buhay. Magbabago na rin ako at palagi nang makikinig sa'yo. Sagot nito sa kanya. Sa wakas ay nakabawi ang mag-asawang Rico at Ashley sa kanilang negosyo at sa kanilang pagmamahalan. Nagpasalamat sila sa investor dahil unti-unti nilang naibalik ang dating saya at tagumpay sa kanilang buhay. Hanggang sa isang araw, naisipan nilang magpatayo ng kanilang bahay sa isang lote na kanilang nabili. Nakapag-ipon na rin kasi sila. Samantala, meron silang mahalagang pinag-usapan. Mahal, sigurado ko bang kaya natin ito? Tanong ni Ashley kay Rico habang tinitignan ang mga plano ng kanilang bahay. Oo naman mahal, matagal na nating pinapangarap ito at handa na tayo para sa susunod na akbang sa ating buhay. Sagot ni Rico na may ngiti sa kanyang labi. Sa loob ng ilang buwan, nagtulungan silang dalawa sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Nagpapasweldo sila sa mga tao. Sa araw-araw na pagpupuyat at pagod, hindi sila sumusuko sa kanilang pangarap hanggang sa natapos na nga rin nila sa wakas ang bahay. Mahal, ang ganda ng bahay natin. Hindi ko akalain na magiging ganito kaganda ang ating tahanan. Sambit ni Ashley habang tinitignan ang kanilang bagong bahay. Oh mahal, lahat ng pagod at hirap ay nagbunga. Ngayon, magkasama na tayo magtataguyod ng ating pamilya sa loob ng bahay nito. Sagot ni Rico na may ngiti sa kanyang labi. Sa kanilang bagong bahay, mas lalong lumalim ang kanilang pagmamahalan. Tuwing gabi, naglalakad sila sa kanilang hardin habang tinitignan ang mga bituin sa langit. Sa bawat paglalakad, hindi nila napapansin ang oras dahil masaya silang magkasama. Mahal, salamat sa pagmamahal mo sa ating pamilya. Hindi ko akalain na magiging ganito kasaya ang buhay natin. Sambit ni Ashley habang hawak ang kamay ni Rico. Mahal, ikaw ang nagbibigay ng kulay sa aking mundo at ng mga anak natin. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko kapag kasama ko kayo. Sagot niya habang nakangiti.
Samantala sa mga sumunod na araw, "Mahal, ang dami na nating order sa ating mga online shop. Ang galing mo talagang mag-promote ng mga produkto natin." Sambit ni Ashley kay Rico. "Talaga ba, mahal? Grabe, nakakatuwa naman. Hindi mo kasi ako pinapansin kanina eh. Mainam pala talaga na may online shop tayo, no? Sorry na, busy talaga ako sa pag-aasikaso ng mga orders eh. Pero alam mo naman na ikaw pa rin ang number 1 sa puso ko." Sambit ni Ashley sabay halik kay Rico. Hanggang sa dumating na nga ang pagkakataon na ito sa kanilang buhay. "Mahal, balita ko iniimbitahan tayo ng isang international magazine para sa isang feature sa kanilang issue. Ang sabi nila, gusto nilang malaman ang sikreto ng tagumpay ng ating negosyo." Sambit ni Rico kay Ashley. "Talaga, mahal? Grabe, ang saya naman ito. Siguradong marami tayong matutulungan sa pag-share ng ating kwento at mga matututunan sa negosyo." Sambit ni Ashley na hindi mapigilang ma-excite. Sa araw ng kanilang interview, nagbihis sila ng maayos at nagpunta sa opisina ng magazine. Doon ay na-interview sila ng isang writer na interesado sa kanilang kwento. "Magandang araw, Rico at Ashley. Ako nga pala si Susan, ang writer ng magazine na ito. Gusto ko sanang malaman kung ano ang sekreto ng inyong tagumpay sa negosyo." Sambit nito habang nagre-record ng kanilang interview. "Ang sekreto namin ay ang pagtitiwala sa isa't isa at ang pagmamahala namin. Sa bawat pagsubok na dumarating sa aming negosyo, lagi kaming nagtutulungan at nagtitiwala sa kakayahan ng isa't isa." Pahayag ni Rico. "Tama si Rico. Ang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa ang nagdala sa amin sa kung nasaan kami ngayon. Hindi namin ito mararating kung hindi kami nagtiwala sa bawat isa at sa aming mga pangarap." Dagdag ni Ashley. Matapos ang kanilang interview, lumabas ang feature sa magazine at agad itong nag-viral sa social media. Maraming tao ang na-inspire sa kwento ng mag-asawa at naging kilala sila sa buong bansa. "Mahal, ang daming orders natin ngayon, oh. Grabe, ang dami ng mga tao na gustong subukan ng mga produkto natin." Sambit ni Ashley kay Rico na puno ng saya. "Oo nga, mahal. Sobrang saya ko na nakikita kong lumalaki ang ating negosyo at patuloy tayong nagtatagumpay. Hindi ko akalain na magiging ganito kalaki ang impact ng ating kwento sa ibang tao." Sambit ni Rico. Sa bawat panahon na lumilipas, ay patuloy na lumalaki ang negosyo ng mag-asawa at patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng tagumpay sa negosyo. Ang mag-asawang Rico at Ashley ay tunay na naging kilala sa buong bansa. Isang araw ay may natanggap silang balita na may trabaho sa ibang bansa na nag-aalok ng magandang sahod at libreng bahay sa kanila. Hindi nila ito pinalampas at agad na nag-apply. Matapos ang ilang linggo na paghihintay, natanggap nila ang magandang balita na sila ay napili para sa trabaho. Kaya't naisipan nila na isama na rin ang kanilang mga anak at doon na rin ipagpatuloy ang negosyo. "Mahal, magkakaroon na tayo ng bahay sa ibang bansa." Sambit ni Rico kay Ashley na hindi mapigilang maging masaya sa balita. "Grabe, hindi ko akalain na mangyari ito sa atin. Pero masaya ako at kasama kita at ang ating mga anak sa pagtahak ng bagong yugto ng ating buhay." Sagot ni Ashley na may ngiti sa kanyang labi. Sa loob ng ilang linggo, nag-ayos na sila ng kanilang mga gamit at nagpaalam sa kanilang pamilya at mga kaibigan. Hindi nila alam kung ano ang naghihintay sa kanila sa kanilang bagong tahanan. Ngunit handa silang harapin ang mga pagsubok na darating. Pagdating sa kanilang bagong bahay, doon sa may ibang bansa, hindi nila mapigilang mapanganga sa ganda ng lugar. Isang malaking bahay na mayroong magandang hardin at malawak na tanawin ng dagat ang kanilang tinitirhan. Hindi nila akalain na magkakaroon sila ng ganitong klaseng bahay sa kanilang buhay. "Grabe, mahal. Ang ganda ng bahay natin dito. Parang nananaginip lang ako. Yung bahay natin sa Pilipinas, gawin na lang nating bahay bakasyonan." Sambit ni Ashley na hindi makapaniwala sa kanilang naging kapalaran. "Oo nga, mahal. Ganun na lang ang gawin natin. Ang mahalaga, ikaw at ako at ang ating mga anak ay magkakasama. Kahit saan tayo mapunta, basta't magkasama tayo, masaya na ako roon." Sagot ni Rico at niyakap ang misis. Sa kanilang unang gabi sa kanilang bagong bahay, nagluto si Rico ng masarap na hapunan para sa kanilang apat. Habang kumakain sila, ay nagkwentuhan sila. "Hanggang ngayon, ay hindi pa rin ako makaget over. Nagkaroon tayo ng bahay dito sa ibang bansa. Grabe, ang sosyal na natin." Sambit ni Ashley. "Mahal ako rin. Hindi ako makapaniwala. Darating ang araw, lumasanay rin tayo dito sa ibang bansa, gaya ng pamumuhay natin noong nasa Pilipinas pa lamang tayo." "Rico,
Anong plano mo ngayong summer vacation? Tanong pa ni Ashley. Siguro, maglibot-libot na lamang muna tayo dito sa lugar. Mag-outing tayo. Gusto mo ba yon? Tanong ni Rico. Napangiti si Ashley habang nagsabi ng, mukhang maganda ang ideya mo na yan, mahal. Sige ba? Sa loob ng ilang araw, nagplano na sila ng kanilang bakasyon. Excited na silang apat sa kanilang paglalakbay at sa mga bagong karanasan na kanilang mararanasan sa lugar na iyon. Sa kanilang pagdating sa lugar, agad silang inalok ng lola ni Ashley ng masarap na hapunan. Dumiretso muna kasi sila sa kamag-anak ni Ashley na kasalukuyang ring nasa ibang bansa. Masaya silang nagkwentuhan at nagtawanan habang kumakain. Ang sarap ng pagkain dito sa probinsya, no? Sambit ni Rico habang kumakain. Oo nga, masarap talaga ang lutong bahay ng lola ko kahit nasa ibang bansa pa tayo. Sagot ni Ashley. Habang sila ay nagkukwentuhan, biglang may lumapit na batang babae sa kanilang mesa. Tita, tito, may bago po akong kaibigan. Siya po si Ana. Sambit ng batang babae. Pamangkin pala ito ni Ashley at ang tinutukoy ay ang kanilang anak na bunso. Natawa naman ang mag-asawa at sinakyan na lamang ito. Isang hapon, habang sila ay naglalakad sa tabing ilog, biglang huminto si Rico at tinanong si Ashley. Mahal, may tanong ako sa'yo. Gusto mo pa bang magdagdag tayo ng anak? Natawa naman si Ashley habang nagsasabi ng, Mahal, 2 na ang anak natin eh. Sapat na yon. Ang hirap kayang magbuntis. Ganun ba? Para may kalaro sana ang anak nating babae na si Ana. Siya lang kasi yung malungkot kapag walang kalaro eh. Yung panganay naman natin ay lalaki yon. Mas mainam ng babae rin ang kalaro niya. Hindi ba't magandang ideya yon? Napaisip si Ashley. Paano kung lalaki ulit ang sumunod? Hindi yan, mahal. Basta't magtiwala ka sa akin. Nakangiting tugon ni Rico. Dahil sa kanyang pangumbinse, napapayag na rin ang kanyang misis. Sa uli, nagkaroon pa rin ng isang anak sina Rico at Ashley. Mapalad sila sapagkat babae na ito. Kahit noong magkaisip na, ay may naging kalaro na nga si Ana. At dahil maluwag-luwag na rin ang buhay nila, isang araw ay napagpasya nilang magkawang gawa sa mga nangangailangan ng tulong. Mahal, tignan mo itong mga batang ito oh. Mukhang hindi pa sila kumakain ng ilang araw. Sambit ni Ashley habang tinitignan ng mga batang naugutom sa kalsada. Sobra siyang naaawa sa mga ito. Oo nga mahal, kailangan natin gawin ang ating mga kaya upang matulungan sila. Sagot ni Rico, habang nagmamadali silang bumili ng pagkain para sa mga batang ito. Saludo ako sa inyo, Ashley at Rico. Hindi biro ang ginagawa niyo para sa mga nangangailangan dito sa bansang ito. Sambit ng isang matandang babae na isang homeless rin. Isa itong Filipina. Masaya kami na makatulong sa inyo. Hayaan ninyo araw-araw ko po kayong dadalhan ng pagkain. Hindi po namin kayo pababayaan. Sagot ni Ashley habang niyayakap ang matandang babae. Mahal, salamat sa pagtulong mo sa adikain ko na tulungan ng iba ha. Hindi ko akalain na ganito rin pala ang kabuti ang puso mo. Pahayag ni Ashley habang hawak ang kamay ni Rico. Mahal, matagal ko na rin itong gustong gawin. Kaya nga lang, ay wala pa akong kakayahan dahil kapos rin ako. Ngayong umahon na tayo sa kahirapan, ngayon ko lang nagagawa. Napakasaya ng puso ko kapag may natutulungan. Sa kanilang pagtutulungan, naging magandang halimbawa sila sa iba dahil sa kanilang kabutihang loob at pagmamalasakit. Sila ay naging kawang gawa sa ibang bansa. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng isang malaking kalamidad na nagdulot ng libo-libong taong nawalan ng tahanan at pati na rin kabuhayan. Hindi nagdalawang isip ang mag-asawa na tumulong hanggang sa makakaya nila. Marami rin namang ibang mga tumutulong sa mga ito. Mahal, alam kong hindi tayo mayaman pero hindi naman natin matitiis na hindi sila tulungan, hindi ba? Sambit ni Ashley kay Rico. Tama ka mahal, hindi natin sila pababayaan. Kailangan nila ng tulong natin. Sagot ni Rico. Samantala, agad silang naghanap ng mga lugar kung saan maaari silang magbigay ng tulong sa mga homeless. Sa pamamagitan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan, nagsimula silang magtayo ng temporary shelters at magdala ng pagkain at gamot para sa mga nangangailangan. Magandang umaga po. Kami po si Ashley at Rico. Handa kaming magbigay ng tulong sa inyo. Bungad ni Ashley sa mga taong nakatira sa makeshift shelters. Maraming salamat po sa inyong tulong. Hindi namin alam kung paano kami makakabangon kung wala kayo. Sagot ng isang matandang lalaki na may luha sa kanyang mga mata. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang lumalalim ang pagmamalasakit ni Ashley at Rico sa mga kapwa nila.
Hindi nila iniisip ang hirap at sakripisyo dahil ang kanilang layunin ay ang makatulong lamang sa kapwa. Mahal, napakasarap sa pakiramdam na makatulong sa kanila. Hindi man natin sila kilala, ramdam natin na napasaya natin sila kahit papaano. Sampit ni Rico, habang tinitignan ng mga taong masaya sa natanggap na tulong. Oh mahal, napakabuti ng Diyos sa atin at binigyan tayo ng pagkakataon para makapagbigay ng tulong sa kanila. Sana'y maraming gumaya ng magbahagi ng kanilang biyaya sa iba. Tugon ni Ashley habang yakap si Rico. Mahal, kahit simpleng tulong lang ang nagawa natin, alam kong malaking bagay na ito para sa kanila. Sana'y magpatuloy tayo sa pagtulong sa iba hanggat nabubuhay tayo. Sampit ni Rico. Oo mahal, hindi man tayo mayaman sa material na bagay. Mayaman naman tayo sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa, lalong-lalo na sa Diyos. Ito ang tunay na kayamanan natin. Tugon ni Ashley habang nakangiti sa kanyang asawa. At sa bawat araw na lumilipas, patuloy ang mag-asawang Ashley at Rico sa kanilang pagtulong sa mga nangangailangan. Hindi lang sa lugar na iyon, kung hindi sa kabilang dako pa. Dahil sa kanilang kabutihang loob at pagmamalasakit, sila ay naging inspirasyon sa iba na magbahagi ng kanilang biyaya at magbigay ng pag-asa sa mga taong nangangailangan ng tulong. Naalala mo ba yung mga panahon na naglalakad tayo ng ilang kilometro para lamang makapunta sa dapat nating puntahan, mahal? Tanong ni Ashley kay Rico habang sila ay naglalakad sa tabing dagat. Oh mahal, hindi ko makakalimutan yon. Pero masaya ako na nalagpasan natin yon at ngayon ay mas maginhawa na ang buhay natin. Sagot ni Rico. Alam mo mahal, kahit mahirap ang buhay noon, masaya pa rin ako dahil kasama kita. Ikaw ang inspirasyon ko para magpatuloy at magsumikap. Ibang klase talaga kapag kasama mo ang mahal mo sa buhay, kahit anong dilubi pa ang dumating. Sampit ni Rico. Oh mahal, ikaw rin ang inspirasyon ko. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala ka sa tabi ko, at pati na rin ang mga anak natin. Sagot ni Ashley habang nakangiti. Mahal, salamat sa lahat ha. Hindi ko alam kung paano ako magiging matatag na asawa at ina sa mga anak natin kung wala ka. Dagdag pa nito. Napangiti si Rico habang nagsabi ng, Mahal, huwag mo nang banggitin yan dahil given na lang na magmalasakitan. Ang mahalin at ang protektahan ko kayo na mag-ina ko. Ako ang haligi ng tahanan eh. Samantala, nangako sila na sa bawat pag-iyak at pagtawa, sa bawat pagsubok at tagumpay, sila ay magkasama at walang iwanan. Mahal, kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Patuloy tayong tutulong sa mga nangangailangan. Yun ang paraan natin ng pasasalamat sa Diyos. Pahayag ni Rico. Napangiti na lamang si Ashley at masuyong yumakap sa kanyang asawa. Samantala, ipinagpatuloy ni Rico ang pagluluto ng mani. Ngunit hindi para gawing negosyo, kung hindi para ipakain sa mga nangangailangan at kanilang tinutulungan.